Merienda time na naman. Nakagawa nga pala ako today ng napakasarap at napaka-cheesy na tuna pie. Tikman na natin. Napakasarap naman talaga kasi nito, bagay na bagay pang merienda at pwede rin pang almusal. So dito nga inumpisahan ko sa paghihiwa ng aking gagamiting sangkap. Nagbalat at naghiwa na ako dito ng mga sibuyas. Yung ginawa ko palang pagkakahiwa dito sa sibuyas ay pinong-pino. Pagkatapos ay naglagay ako dito ng tuna chunks. Ayan, mga 2 kutsara lang siguro muna kasi ako lang naman yung kakain as usual. And nilagyan ko nga rin pala yan ng mga 2 kutsarang mayonnaise. So dito naman sa hiwalay na plato, nagbati na ako ng 1 pirasong itlog at gagamit din pala ako dito ng breadcrumbs. So naglagay lang ako ng mga 2 kutsara lang. At yun nga palang tuna ay tinimplahan ko na rin yan ng konting white pepper at saka konting asin. Hindi ko lang siya nasama sa video. At syempre tayo ay gagamit dito ng sliced bread. So ayan, kukuha tayo ng konting bilog. Madali lang naman yung gawin yan. Kukuha ka lang ng 1 baso or tasa. Pagkatapos ay ayan, gagayahin nyo lang yung katulad ng ginagawa ko at napakadali lang yan. So ito pala yung pinagtabasan. Huwag natin itatapon kasi lulutuin pa rin natin yan mamaya. Huwag tayo magsasayang na pagkain for today's video. At dahil nga ito ay cheese tuna pie, syempre gagamit tayo dito ng cheese. Pagkatapos ito yung tinapay na binilog ko na, so pinalat-plat ko lang yung gitna at maglalagay na tayo dito ng tuna. Huwag natin masyadong palalagpasin, yung saktong-sakto lang. At naglagay na rin pala ako dito ng cheese sa ibabaw. So ayan, binrasyan ko siya ng itlog sa mga gilid-gilid para naman secured. Mamaya kapag pinilito na natin ay hindi talaga yan bubuka. At dito naman ipapatong na natin yung pangalawang tinapay. So ganito lang yung gagawin, napakadali lang para ma-close yung mga tinapay. Kukuha lang kayo ng 1 pirasong tinidor at ganyan-ganyan ninyo lang yung mga gilid para mag-close. At kapag naman kayong gagawa ay syempre ganito rin yung gawin nyo katulad ng ginagawa ko. Dapat ay masundan nyo yan para naman talaga safe na safe ang inyong gagawing merienda. At eto na nga, nakagawa na nga ako ng 1 piraso. O diba, napaka-cute. Pagkatapos sa pangalawang tinapay naman, same process pa rin naman, ganoon pa rin yan. Lagyan ng tuna, lagyan ng cheese, mag-brush ng itlog sa mga gilid-gilid. Pagkatapos ay takapan at i-close na gamit yung tinidor. So ganyan lang din naman. At naalala ko lang nasa Pinas pa ako, isa talaga to sa paborito kong binabalik-balikan, lalo nung nagtatrabaho pa ako. Nakalimutan ko na lang yung pangalan ng convenience store na yun, pero napakasarap talaga ng kanilang tuna pie. Basta naalala ko lang doon yun sa may Tagaytay, doon sa may circle, doon sa may parting yung nakalimutan ko na yung pangalan ng convenience store. Pagkatapos ko ngayon magawa lahat, syempre, balik kinote ko lang yan sa mga itlog at saka sa breadcrumbs, madali lang naman din iyan. Dahil may natira pa nga akong konting itlog at saka konting tuna, pinagsama ko na. Pagkatapos yung pinagtabasan na tinapay, hiniwa ko lang yun na maliliit, pinagsama-sama ko na lang din. Sa isang kawali nga ay naglagay dito ako ng butter. At nung mainit na nga, ay nilagay ko na dito yung pinagtabasan kanina. Pagkatapos yan, ipapalaman na natin ito sa gitna. O diba, walang nasayang na pagkain for today's video. Kahit na pinagtabasan na rin ay mapapakinabangan pa rin talaga yan, diba? Pag medyo brown na nga ng konti, so baliktarin na natin, mahina lang yung apoy ko dyan. Pagkatapos ay naglagay na rin ako dito ng cheese sa ibabaw. Cheddar cheese nga pala yung gamit ko. At pag start na nga tayo magprito, naglagay lang ako ng konting mantika. Yung saktong-sakto lang, kahit hindi naman to naka-deep fry, okay lang din naman kasi 2 piraso lang naman ito. At ngayon nga iniluto ko ay 2 piraso lang naman kasi ako lang naman yung kakain. Manghihinayang na naman kasi ako kapag nagluto ako ng marami. Pero syempre kung kayo magluluto at marami kayo, syempre damihan nyo. Para naman syempre makakain lahat, diba? Pagkatapos nga niyan ay nung feeling ko ay medyo luto na siya at medyo golden brown na rin. So hinango ko na rin yan. Nilagay ko muna sa strainer at pinatuyo ko yan gamit yung kitchen towel. Pagkatapos yan ay ito na yung ating tuna pie na napakasarap talaga. Kaya naman gumawa ka na rin kung hindi mo pa i-try. Ako naman at i-try mo na to. Napakasarap talaga ditong pang merienda at pwede rin pang almusal.